this is Soxy Mendoza at bumabati ako sa inyo ng Kong Hei Fat Choi. So, it's Chinese New Year ngayon at Year of the Wooden Snake. So guys, ibang ating background ngayon. Actually, this is our residential house dito sa Oriental Mindoro. At pinagagawa natin ang ating unahan. So, bale, ginawa natin for almost 1 month itong ating garahe at nasa flooring time na tayo ngayon. So ngayong araw na ito ay gusto kong mag-share sa inyo ng mga insights, learnings at saka ng lesson learned tungkol sa properties at although it's painful but I learned a lot of things about this. So tayo guys doon sa loob para mas maganda ating kwentuhan. So guys, this is Soxy Mendoza again at andito tayo sa aking working table sa maliit nating working area, working space sa ating bahay. So, balik tayo doon sa ating kwentuhan. Okay, kita niyo ba ako? Okay. So, guys, let's do this, parang kwentuhan lang natin. At ang purpose ng video ko na ito ay para magkameron ng idea yung ibang tao kung ano ba yung pinagdaanan ko at ano ba yung particular learnings o lesson na natutunan ko dito sa pagpapabakod ko ng aking property. So, hindi naman lingid sa inyo na itong property ko dito sa Oriental Mindoro, ina-acquire ko, it's almost more than 2 decades. Hindi ko masabi kung ilang years, but more than 2 decades already. So, niloan natin yan sa GSIS when we were a teacher in DepEd. So, niloan ko siya sa GSIS at nagloan din ako sa Pag-ibig para makonstruct ko ito ang aming house. So, una muna lot purchase ako, tapos at the same time, nag-loan ako ng housing loan sa construction ng housing loan sa GSIS. And then, nakita ko sa previous video ko na nakuha na natin ang title. So, napakahabang panahon na ang binuno natin para mapagtagumpayan natin itong property na ito. At marami rin ako talagang pagkakamali kasi siguro masyado akong na-occupy ng mga menial things dahil nagpaaral tayo ng anak, tapos nag-OFW tayo at nagpunyagi tayo sa ating business. Sandali guys, gusto ko nga palang humingi ng paumanhin sa inyo dahil napakatagal ko guys bago nakapag-upload ng video dahil ikikwento ko rin sa inyo yung mga pinagdaanan ko noong December at noong January, bakit hindi tayo nakapag-upload. So, kung kailangan nating araw-araw tayo na mag-upload ng video, gagawin natin. O coming back again dun sa ating pinag-uusapan na pagpapabakod dito sa property natin. So, nagkameron tayo ng konting pondo noong March, may bumili ng vanilla natin at ito na ang resulta nga, itong ating fence at saka garahe. Hindi natin alam kung in God's grace makakabili din tayo ng sasakyan at i-update ko kayo guys kapag nangyari na yan. So, hindi pa lang natin alam kung kailan. Anyhow, so coming back dun sa learnings. So, ang masasabi ko lang talaga ay nagkaproblema ako noong May dahil ang kapitbahay ko ay dito sa exactly sa bintana na to na gumising ako isang umaga, may nagtatanim ng muhon dyan sa harapan ko. Yung kapitbahay ko. At sabi niya, yung frontage ko, ang frontage ko bali is 5.91 meters at yung likod ay almost 10 meters. So, parang ang korte ng aking lote is malawak ng likod, maliit yung harapan ko. Pero dun sa ginawa ng kapitbahay ko, nagtanim na lang siya ng muhon doon. Gumising ako, sabi ko may mga lalaki ako sa harapan ng bahay diyan, nagtatanim ng muhon. So, ang ginawa ko guys, ay sinaway ko sila. Sabi ko, ba't kayo nagtatanim ng muhon dyan? Aking lote yan. Hindi pa rin sila tumigil guys. Kaya, siyempre, matigas ang mukha natin. Kahit tayo'y, dahil alam naman natin tama, sinaway natin sila. At kinausap ko naman ng maayos, kaya lang ay hindi masyadong
naging maganda ang usapan namin at nagbaranggayan pa nga kami. So, naayos naman sa barangay at napag-usapan na kailangan magpasukat ako or siya para malaman namin ang aming boundaries. But, I am very certain na kailanman hindi ako pwedeng magkamali. Dahil itong bahay ko na ito ay niloan ko sa GSIS at may building permit ito when we constructed this at may engineer ako. Kaya kailanman hindi ako pwedeng magkamali dito sa bahay ko. Ang sabi kasi, hahalitin daw niya ang bahay ko. Ay napakasakit naman sa akin para mahalit ang bahay ko na pinagpunyagian ko ng 11 years sa pagiging teacher at 11 years ko sa pagiging OFW, hahalitin na lamang ng ganyan. So, napaiyak ako guys talaga. So, ang ginawa ko guys, yung nakabenta ako nung March ng vanilla cuttings, 100,000 yun itinabi ko. Hanggang sa inipon ko yon, pinalago ko siya ng konti. At nung December nga, ang una kong ginawa, ako ay nagpasukat. So, kumuha ako ng geodetic engineer. Shout out nga pala sa taga-Bagong Puok na geodetic engineer. Tumulong siya sa amin, sinukat ng maayos ang lote. Binigyan kami ng certification na requirement para sa fencing permit. Napakarami pang mga pinagdaanan yan, guys. So, anyhow, coming back to the learnings, eto guys, ang tatandaan nyo, kapag bibili kayo ng lote, dapat pala, agad ay bakudan nyo. Actually, may mga muhon yan, yung dulo doon, at saka yung dulo dito, yung unahan ko dito sa tabi ng National Highways, ay merong muhon. Kaya lang, throughout the years, dahil naggawa ng development ng kalsada, naglagay dyan ng drainage, kanal, sa harapan ng aking lote, ay nawala na yung aking mga muhon. Pero, may tanda din yan eh. Dahil ang aking ex-husband, ang Papa Dix ko, ay naglagay dyan ng mga Santa Ana. Nilagyan niya ng, parang yun ang ginawa niyang perimeter fence, yung mga Santa Ana. Kaya kailanman, ay alam ko kung yung edging ng lote. And apart from that, ito nga yung lote na ito, yung pag-aami rin ng aming lote. Ng aming lolo, sorry. Sorry guys, yon ang isang learnings, kapag bibili kayo ng property, kailangan na kayo ay magpabakod ka agad. Unang-una, number 1. Katulad niya, dati naman walang mga requirements para sa fencing permit. Nagkuha pa ako ng fencing permit, ang gastos. Pangalawa, nagpa-relocation survey pa ako. Magkano ang relocation survey? 15 to 25,000 ang bayad dyan. So, tapos, yung mga requirements para sa mga fencing permit, kailangan i-comply mo para ikaw ay makapag-fencing permit. At guys, napakamahal ng labor and at the same time, napakamahal ng materyales. Kung 20 years back, dahil ako ay naging kampante na hindi ko na-foresee itong problema na to, I was 27 years old then, nung na-purchase itong lote na ito. At wala pa sa isip ko na yan. At ngayon ako ay 53 years old. Hindi ko alam na, kumbaga yung isip ko ngayon, compared nung I was 27 years old, ay iba na, base sa experience ko. Kaya guys, kung kayo ngayon ang binagbibilin ko sa inyo, kung kayo bibili ng lote, dapat pabakudan nyo na kaagad. At na, tiyakin ninyo ang mga muhon ay protektado. Dahil pag nawala yung mga muhon na yan, babayad na naman kayo sa geodetic engineer para magpa-relocation survey. So, I will talk about the requirements at magkano ba ng gastos ko sa fencing permit at gaano ba kahirap ang pagkuha nito sa susunod na vlog. So anyhow, I hope na nakakuha kayo ng kaunting learnings doon sa aking experience na ibinahagi sa iyo. Ang purpose ng vlog ko na yun ay hindi atakihin o kahit na sino. Objectively, ang gusto ko lamang iparating ay kung ano ba yung learnings na tutunan ko kapag bumibili ng property. So, ito ulit, si Soxy Mendoza, nagpapasalamat sa inyo at palambing naman, paki-like and subscribe ng ating channel. And Happy Chinese New Year! So, welcome 2025, Year of the Wooden Snake. And 2024 was a very good year. And I think 2025 will be better. So, good luck sa ating lahat!